Paano mo naging lolo si Apollo Quiboloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, ganon, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Parehas po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantan yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa po talaga, as in, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy. That time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos, in-hold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. O, pinahawa ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila sino yung ari ko. Nilagyan nila sino yung bibig ko. Ano po? 5 hours po. Hindi na kasi sigaw lang ako. Sigaw pa din na po. Pag sinabi mong sila, sino sila?
Pwede mo Marami po sila. pangalanan. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Julio Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Timuloy Ante ko. Inutos ba ni Pastor Kiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari, galing sa Amerika, live po yun, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Pahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartolina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, Junjun kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, madam, o kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome, doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila.
hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni Pastor na mamuhay na mayroong dignidad, both men and women. Kaya sa kingdom makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Di ko na dito isabi mga kapatid sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano? Ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa taong tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay Pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, tayo lang gumagawa niyan. Yun lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng Ama, makatulong tayo kay Pastor. At ang lahat ng ito, fundraising, lahat na pupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti. Hindi ko lang to na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay Pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni Pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Noon pa yun. Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si Pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Hanggawan mo siya ng kwento. Accusations na hindi naman to totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin. Nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Net. Gusto kong makabalik sa kingdom. Gusto ko ulit maging full-time worker. Kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O dito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Junjun, alam mo sa sarili mo, ever since pa, mga liliit pa tayo, suwail ka nga bata. Bisag imong mama o papa mo hilak manggani sa katigasan ng ulo mo. Sino maniniwala sa'yo? Kung may natitira pang konsensya dyan sa loob mo, kahit katiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay Pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo. Bagabagin ka sana ng konsensya mo. Na sa kada pagtulog mo, kung makonsensya ka, dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup sa'yo, nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng magandang sanang kabukasan dito sa kingdom. Pero itong lahat
nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo yan, di ba? Choice mo magpakademonyo, choice mo gawin ko anong kalooban mo, choice mo na hindi magpasabit sa kingdom. Pero sayang, Junjun, kasi madadamay mga mahal mo sa kinabuhi ni mo, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may pagkakaloob din sana sa kanila, pinagkait mo sa mga mahal mo sa buhay. Habang may time pa, ang Amahan through the Son mo imuhatag sa imo ang grasya. Tanang magisulti nimo o sa tanan ng mga nag-witness kunuhay. Lahat kayo na nag-witness dyan sa Senate hearing. Lahat kayo mga bogus witnesses. Dili totoo lahat ng mga gipangsulti ninyo against kay Pastor. Bagaba ginawa kayo ng konsensya nyo. Sa aming mahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, Pastor, salamat sa tanan. Malaki ang utang na loob namin sa iyo, sir, sa tanang kaayuhan mo sa among kinabuhi. Gidawat mo kami sulod sa imong gingharian. And naging ganito kami because of you, Pastor. We owe everything to you. I support you. I believe you. And I'll forever stand by you, Pastor. Together with all the loyal, faithful, dedicated, committed defenders of the throne. Defenders na appointed Son. He will forever defend you, sir. Salamat sa lahat-lahat. Kahit saan man umabot ito, pakikipaglaban. The spiritual battle. Makaasa ka po, Pastor, sa bawat isa sa amin na matatapat na naglilingkod sa Ama through the Son. Salamat po. At sa lahat po ng mga viewers, again, pakishare nito hanggang umabot ito sa taong concern kasi blinak niya na ako sa Facebook. Maraming salamat and may the Father's blessings be upon all of us. Praise the Father.